Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po ang may bahay ni Ka Freddy. First of all, gusto ko po kayong pasalamatan. Maraming salamat po sa inyong lahat sa pagpunta, pagsama sa akin sa pag-alaala sa aking mahal na asawa, si Ka Freddy Aguilar. Alam niyo po dati, sinasabi sa akin ni Freddy na magaling ako sumulat. Magaling ako sumulat pero hindi ako marunong kumanta. Kaya kung nag-expect po kayo na kakanta ako, hindi po ako kakanta ngayong gabi. So ngayon po, babasahin ko na lang po sa inyo yung sinulat ko. Open verse poetry. Ang pamagat po nito ay hindi pa tapos ang kwento. May mga araw na pakiramdam ko, ako na lang ang huling tao sa istasyon. Nakatanaw sa tren ng mga pangarap na isa-isang umaalis. Habang ang iba'y tila alam kung saan sila tutungo, ako na may tahimik na nagtatanong, kailan kaya ang akin? Ngunit may kung anong tinig sa loob ko ang ayaw sumuko. Kahit ilang ulit akong nadapa, kahit ilang pintuan ang nagsara, kahit ilang tao ang dumaan na hindi nanatili, may bahagi ng puso ko na nananatiling naniniwala. Naniniwala sa umagang darating na hindi na kailangan pilitin ang ngiti. At sa tuwing pagaramdam ko, nauubos na ang lakas ko. Naalala ko ang mga awit na minsang naging ilaw sa gitna ng dilim. Mga himig na tahimik na nagsasabing, huwag ka nang lumuha pa. Ang araw ay sisikat na. At kahit tila walang natitirang pag-asa, may tinig na nagpapaalaala, habang may buhay, may pag-asang natatanaw. Kaya kahit may mga pagkawala na hindi kayang palitan, kahit may mga taong hanggang alaala na lamang ngayon, patuloy pa rin akong naniniwala. Dahil tulad ng mga awit ni Ka Freddy, hindi tayo pababayaan ng Diyos. At kahit ang lungkot ay misang naging tahanan natin, darating pa rin ang ating liwanag. Sa pagkakataong hindi na kailangang habulin dahil kusa ng darating, sa pag-ibig na hindi kailangang ipaglaban mag-isa, at sa pangarap na hindi na lamang panaginip. Kaya patuloy akong lumalakad. Bit-bit ang mga sugat na naging aral, bit-bit ang mga luha na naging lakas, bit-bit ang mga alaalang minsang nagpabigat, ngunit ngayon ay nagpapaalaala kung gaano kalayo na ang narating ko. Hindi man ako naroon pa sa lugar na gusto kong marating, ngunit hindi na rin ako yung tao na minsang nawalan ng pag-asa. Mas matatag, mas mahinahon, mas marunong magmahal, at mas marunong maghintay. Dahil natutunan ko na sa buhay ay hindi karera ang bilis. Ito ay kwento ng pagtsatsaga. At habang sinusulat ko ang bawat pahina ng mga araw, hindi ko na tinatanong kung bakit ako nasasaktan. Kung bakit kailangan niyang mawala at bakit kailangan kong maiwan mag-isa. Dahil may mga awit na nagturo sa akin kung paano muling bumangon. May mga tinig na naging kasama ko sa panahon na hindi ko na alam kung saan ako huhugot ng lakas. At ngayong gabi, habang inaalala natin si Ka Freddy, hindi ko lamang naalala ang kanyang musika. Naalala ko rin ang pag-asa, ang paalaalalang kahit sugatan ng puso, kahit may mga luha, kahit may mga nawalang hindi na maibabalik, habang buhay may pag-asa. Ang tinatanong ko na lamang, ano pa magandang kabanata na naghihintay sa akin?
sapagkat alam ko, hindi pa tapos ang kwento. At marahil, ang pinakamagandang bahagi nito ay hindi pa naisusulat. Yun lang po ang madami pa po akong naisulat na mga ganitong poetry. Marami po akong gustong gawin na taliwas sa mga gustong gawin ni Freddy. Pero siya po lagi nagsasabi sa akin na meron kang talento sa pagsulat. Sumulat ka ng kanta, subukan mong kumanta pero hindi ko po ginawa. Meron po ako ngayong sinusulat na libro, hindi ko alam kung bakit ganun pero usually nagiging healing process ng mga katulad ko ang magsulat pagkatapos mawalan. Isang taon na po na wala si Freddy at walang araw na hindi ko siya naaalala. Alam ko na hindi lang po siya naging mahalagang bahagi ng buhay ko. Naging mahalagang bahagi din po siya ng buhay niyong lahat. Sa kanyang mga awitin, marami po dito ang kanyang mga kaibigan. Ang istorya niyo po kay Freddy ay mananatili na totoo. At ang makita ko po kayong nandito ngayon ay isang patunay na ang pagkakaibigan niyong lahat ay hindi natapos kahit wala na siya. Istorya po naming dalawa ay kakaiba. Ang sakit na nararamdaman ko ay hindi matutumbasan ng kahit na anong sakit. Araw-araw masakit. Pero araw-araw ko pong sinusubukan na magpatuloy. Kaya ngayon na nandito po tayo, inaalala siya, nagpapatuloy ang ligasiya ng kanyang musika. Hindi ko po maipagpapatuloy yon dahil tulad nga po ng sabi ko, hindi ako kumakanta. Ang maipagpapatuloy ko na lang pong ligasiya ni Freddy ay ang kanyang mamubuting gawa. Ngayon po na wala na si Freddy, ang ginagawa ko po ay, ang pinagpapatuloy ko po ay ang kanyang mga kabutihang gawa sa buhay niya. Meron po akong feeding program na ginagawa every 27th of the month. Ganun ko po inaalala yung kanyang pagkawala kasi po si Freddy po ay nawala bilang isang Muslim at sa kanila pong paniniwala ay ang pagpapatuloy ng pagbibigay ng sadaka, gawa ng kabutihan sa ngalan ng mayapa ay yun lang po ang kaya nating gawin para sa kanilang kaluluwa. At ako po bilang kanyang asawa, yun lang po ang kaya ko nang gawin para sa kanya. Hindi ko na po siya maalagaan, hindi ko na po siya mamamahal, maiintindi katulad ng pagmamahal ko sa kanya nung siya'y nabubuhay pa. Kaya ngayon po na wala na siya, ang ginagawa ko po ay ipagpatuloy yung kanyang kabutihan because his kindness is also his legacy, not just his music. So ngayon po, meron po kami ditong Freddy Aguilar, 40 years na album. Ito na po yung pinakahuling album na na-release ni Freddy. Ito po yung 40 years of Freddy Aguilar. Meron po itong 40 songs, mga hit songs ni Freddy, and meron po siyang isang documentary. Alam ko po na sa panahon ngayon, hindi na ganon tinatangkilik ang mga CD. Meron po itong authentication card na napirmahan pa ni Freddy nung siya ay nabubuhay. Meron po tayo ditong 20 copies. Ito po ay nanggaling sa isang fans from Canada. Ang pangalan niyo po ay Rachel. So, nung namatay po si Freddy, nag-message po siya sa akin na Miss Joby, meron akong 20 copies ng 40 years of Freddy Aguilar. Wala akong maitutulong sa'yo, kahit gusto kitang tulungan, pero pwede ko tong ibigay sa'yo at ikaw na ang bahala. Sa ngayon po, meron akong sinisimulan na foundation. Ang tawag po natin dito ay Freddy's Table of Hope. Ang ginagawa po natin ay nagpapakain tayo ng mga unfortunate children. So kung interesado po kayong mag-avail ng ating CD, ang lahat po ng kikitain ng CD na to ay para sa ating foundation na sinisimulan. Pwede po kayong mag-avail and this is the only way I can honor his legacy. Kasi yun lang po ang kaya kong gawin, ipagpatuloy yung mga kabutihan na ginawa ni Freddy. So yun lang po at maraming salamat po ulit sa pagpunta niyong lahat. Pagpasensyahan niyo na po kung nakaisang taon na, pero naiiyak pa rin ako. Iba po pag nawalan ng asawa. Sabi nga nila, di ba, ang asawa napapalitan. Ang hindi nila alam ay, ang asawa kasama mo araw-araw. Ang asawa nakikita mo minuminuto.
lahat ng pinagsamahan niyong dalawa ay hihigit pa sa pinagsamahan niyo ng inyong mga magulang at kapatid na kung minsan hindi niyo na nakikita ng matagal. Sabi nga nila, kung may isang tao sa mundo na nakakakilala sa atin ng buong buo, hindi yun ang ating mga magulang. Hindi yun ang ating mga kapatid. Yun na yung ating mga asawa. Kaya hanggang ngayon po, nahihirapan pa rin ako na banggitin yung pangalan niya, banggitin yung storya niya, alalahanin siya, pero unti-unti, sa tulong din po ng kanyang mga musika, ay unti-unti nakaka-recover po ako. So maraming salamat po ulit sa inyong lahat. At maraming salamat din po pala sa mga kaibigan ni Freddy sa musika na nandito ngayong gabi, sa Dabber Cards ni Freddy at sa kanyang mga bisita. Maraming salamat po sa inyong lahat. At makita-kita po tayo ulit sa mga susunod pang panahon. Yan lang po at maraming salamat.